Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C. Emergency! Emergency! Ay, hello po. Kumusta po kayo? Yung ating pag-uusapan ay pakinggan nyo maigi dahil marami pong nagkakaedad na dumadaing na nangihina. Medyo walang balanse. Pag-akyat ng hagdan parang hirap na hirap. At hindi nila alam na ang dahilan pala ay sarcopenia. Yan ang ating pag-uusapan, sarcopenia. Alam nyo po ba yung salitang sarcopenia galing sa Greek word na sarx, S-A-R-X, tsaka pinya. Ang ibig sabihin ng sarx ay flesh, kalamnan. At yung pinya, mababa, humina, nawala. May isang salita, pinya daw, ang tawag sa poverty o kahirapan. So, sarcopenia, paghina, pagkawala ng kalamnan. So, sarcopenia, progressive loss of muscle mass, muscle strength, and physical performance na kadalasan nakikita sa mga nagkakaedad. Oops! Hindi po nag-uumpisa lang yan sa senior citizen. Nag-uumpisa po yan sa edad na 30. Pero pagdating ng 60 and above, medyo napapabilis na ang pagliit ng ating mga kalamnan. At bakit nga ba nangyayari yan? Unang-una, sinasabi natin sa pagtanda. Pero ano ba nangyayari sa pagtanda? Unang-una, nagiging progressive ang pagkaliit ng ating muscle o pagkawala na naapektuhan ng ating strength and function dahil sa natural aging. Natural. Pero ang problema, yung kahinaan o kakulangan ng physical activity, yung hormonal imbalance o pagbabana ng mga hormones, lalong napapabilis ang pagliit ng ating mga kalamnan o muscle. Ngayon, ang tanong, ano po ba ang delikado pag meron kang sarcopenia? Nalaman na ang sarcopenia ang leading cause ng pagkakaroon ng panghihina, hirap maglakad, poor ang balance, at tumataas ang chance na magkaroon ng falls and fracture, pagkadulas o pagkatumba, at pag may nalas-balas, mayroon pang osteoporosis, nagkaroon ng fracture. Loss of independence ang isa sa pinakaayaw ng mga senior citizen na hindi na sila makapunta ng pagsimba, pag-Sunday, o makipag-beso-beso o punta sa mga kaibigan, dalaw dito, unod ng sine. May bandingan, usually mga Tuesday, nagkikita-kita yan sa mga sinihan kaso dahil nga sa sobrang paghihina nila, hindi na sila maka-join. Ngayon, importante pag-usapan natin ano yung mga, kumbaga, symptoms. Ano yung pwede niyong maramdaman bilang isang pasyente na may sarcopenia. Ito po yung mga common symptoms. Decrease muscle strength, difficulty of climbing stairs. Yan. Slower ang paglakad nyo. Mas bumagal as yung speed o bilis medyo bumabagal. Nahirapan sila yung unang pagtayo. Pag sila'y nakaupo na medyo matagal-tagal bukod sa arthritis, masakit ang tuhod, balakang, may kinalaman din sa mahina ang muscle. Poor ang kanilang balanse, increase ang risk of falls, at madali sila mapagod. Maski nasabihin natin na konti lang yung physical activities nila. So, what are the risk factors? Bukod sa nagkakaedad, ano pa yung mga risk factors? Number 1, physical inactivity. Kaya nga yung mga senior, palagi nating ini-encourage, maglakad-lakad man lang. Kung maaari, kumain ng maayos, yung kakulangan ng kinakain nila, mahinang protina sa kinakain nila, dahilan din. Chronic illnesses, mga sakit na medyo nagpapalimit ng inyong pagkilos. Hormonal changes, yung hormones, nandiyan na yung mga testosterone, estrogen na mahalaga sa normal functioning ng ating mga muscle. Vitamin D deficiency, yung kakulangan nyo sa pagbilad sa araw. At yung prolonged bed rest or hospitalization. Medyo naoperahan o kaya nagkaroon ng mga sakit na wag naman sana, yung mga na-stroke, sila'y kadalasan nakahiga ng matagal at yun ang dahilan lalo para lumiit ang kanilang mga muscle.
Ganun din yung mga bodybuilder, ang lalaki ng katawan. Once na tumigil sila sa pagbubuhat o exercise, napansin nila ang bilis ng pagliit ng kanilang katawan. Marami akong pasyente sabi, Dok, mula nung siya ay na-stroke, lumiit yung mga legs niya. Isa sa dahilan ay yung kakulangan ng physical activity. Ngayon, paano nadadiagnose? Paano nalalaman ng isang doktor na yes, meron kang sarcopenia? Ito po mga ginagawa. Number one, i-assess ng inyong doktor yung inyong muscle strength pagdating sa hand grip. Ang gagawin ng doktor, sige, pakihawakan mo itong aking mga daliri at i-press nyo ng pinaka lahat na ng todong lakas nyo gawin nyo, yan, ipe-press. At mararamdaman mo, maski na anong todo ng pasyente, halos hindi niya mapiga yung aking mga daliri. Number 2, merong mga tinatawag na muscle mass test, no? Yung mga bioimpedance analysis, mga DEXA scan, kasama na rin sa buto. Yung walking speed, ako nga, minsan tinitingnan ko yung pasyente habang papasok pa lang sa loob ng aking clinic, no? Papasok sa aking kwarto, tinitingnan ko yung paglakad nila, yung pag-upo nila, pag sila'y tatayo, inaobserbahan ko yan Dahil minsan, sa pagtingin mo lang o pag-observe lang ng isang doktor sa pasyente, magkakaroon na ng idea kung anong pinaka-main concern ng pasyente. Yung physical performance test, may mga test na ginagawa, usually parang physical therapist yan na binibigyan mo ng strength testing. Then, paano natin maiiwasan? Siyempre, nandyan na. Yung edad, hindi natin mababago. Maski anong gawin natin, hindi na natin kayang baguhin ng edad. Pero yung ibang bagay tulad ng mga pagkain na masustansya, yung ehersisyo, pag pinag-usapan ng ehersisyo, pagdating dito sa may sarcopenia, hindi enough yung tinatawag lang natin na walking. May konting strength training exercises. Ito po yan, yung tinatawag na resistance exercise. Yung medyo may konting buhat ng dumbbells. Minsan sinasabi ko sa pasyente ko, huwag ka nang bumili ng dumbbells. Kumuha ka na lang ng isang bottled water. Lagyan mo ng buhangin. At gamitin mo yan na parang dumbbells yun na. So walang gastos, di ba? Siyempre, dalawa, mas maganda, no? At ang nagiging problema ng mga pasyente, saan naman ako bibili ng buhangin? Ay, nako, madaling makahanap yan. Pumunta kayo ng Boracay. Yan, okay? Then, weightlifting training, resistant band, may nabibili niyan sa mga sports house, hindi naman kamahalan yan. Parang yung rubber band niya na malaki. Uunat-unatin nyo lang po. Yan ay strengthening exercise na rin po yan. Chair exercise, meron po ako isang video tungkol sa mga proper exercises na habang nakaupo ka lang. Nakaupo lang ha. At yung mga push-up ay siguro limitahan na natin yan. Depende sa assessment ng inyong doktor. Alangan naman ipa-push up kita kung ang blood pressure nyo mataas. So, may mga exercises na mas magandang mag-guide po kayo ng isang nakakaalam pagdating sa strengthening exercises. Then stay active. Lagi ko sinasabi to, mahalaga sa akin na kayo'y naglalakad-lakad para ma-maintain nyo yung inyong mobility at independence. Pag sabi independence, makapunta ka man lang sa mga gusto nyong lugar na kahit na nag-isa kayo, walang alalay. So ano bang benefits ng staying active? Siyempre, maintain your muscle strength. Improve your balance and coordination. Yan ang kadalasan nagiging problema sa mga senior. At ang exercise na ginagawa nyo, maski na nga walking, ma-improve niya yung heart ninyo at saka overall health nyo. Mabuboost din yung energy, pati yung mood. Karamihan ng mga senior na masungit, kadalasan sila yung walang physical activity. At marireduce ang chance na kayo yung magkaroon ng mga falls and injury. So ang tanong, ginawa nyo na yung physical activity, ano susunod natin? Yung tamang pagkain. Ito po yun. Very important ang protein pagdating sa may sarcopenia. Kasi yung protina, yan na nagbibuild ng muscle nyo. Yan na nagbibigay sa inyo ng strength. Ang adequate protein intake ay mahalaga to build your muscle at ma-maintain natin na malakas kayo. Kadalasan marinig natin kumain ng mga red meat, no? Pero pinapaiwasan yung taba. Pero paano naman kung pinagbabawal ng doktor na kumain kayo ng red meat? Lalo na kung mataas ang uric acid nyo, pinagbabawal yan. So may mga choices tulad ng isda, manok, itlog.
pag-inom ng gatas, mga soy product, tofu, soybeans, maganda yan, as a source of protein. Kaya nga, instead of red meat lang, may mga choices po tayo. Usually, kano karami naman? So, kung sa egg naman, mga 2 hanggang 3 pwede po. Hindi lang yung itlog na puti ang kakainin. Pati po yung dilaw, pwede po yan. Good cholesterol yan. Huwag lang yung ipiprito. Pagdating naman sa manok, mas maganda yung medyo inihaw, nilaga. As much as possible, avoid na natin yung mga prito at lalong-lalo na yung balat ng manok. Pagdating sa isda, alam natin lahat, meron niyang good fats. Kaya nga tinatawag yun ng mga omega-3 fatty acid, di ba? Yan ay good fats po yan. Nakakatulong para bumaba ang inyong mga bad cholesterol, bumaba ang triglyceride at iba pa. At pagdating sa gatas, ang sustansya naman ng gatas, siyempre may kasamang calcium at iba pa mga minerals na mahalaga sa inyo. Soy products and beans, maraming choices yan. Mga miso soup nga, pwede rin po yan eh. Ang vitamin D naman na source ninyo, pwede rin ulit sa egg yolk, pwede sa isda, sa gatas, cereal na fortified. Mushroom, also maganda rin yan. Ang vitamin D ay mahalaga for muscle function, hindi lang sa buto. Akala ng iba, vitamin D para lang sa buto. O kaya para sa balat, hindi lang po, no? So, na-absorb natin yung morning sunshine as a good source of vitamin D. Maganda yan. But there are some supplementation na pwede rin. Other than that, ituro ko na rin sa inyo yung kadalasan na binibigay ko sa mga pasyente ko. Usually sa mga pasyente ko, binibigyan ko sila ng soy protein powder. Soy protein powder. Maganda po yan. At yung iba na mga may edad na, ayoko na mga may nginunguya-nguya, masakit yung mga gilagid ko, masakit, wala akong ngipin. Di magandang source din yung inumin, di ba? At ang binibigay ko yung mga soy protein powder dahil good source of protein po to na galing sa soybeans. At makikita niyo yan yung N plus gold. I-try nyo po yan. Sa mga talagang sobrang liit na ng muscle, usually advice ko 6 scoops ang inyong i-take, ihalo sa isang basong warm water. Para equivalent na yan sa 8.6 grams of protein. Usually per meal, gusto natin matarget yung mga 30 to 40 grams of protein per meal. So, kailangan may iba pang source kayo, hindi lang N plus lang. So, kakain pa rin kayo ng tama, idadagdag nyo ito, 6 scoops kung talaga kayo may sarcopenia na. Kung wala naman at kumakain naman kayo maayos at maayos pa ang strength nyo, tama na po yung 3 scoops na katumba sa 4.3 grams of protein per glass of this soybean powder. Paano pag-inom? Di pang-almusal nyo. Kung gusto nyo pang merienda, pwede po, 2 or 3 glasses a day lang. So kung may sarcopenia, 6 scoops. Kung wala naman, 3 scoops lang in 1 glass of warm water, which is equivalent to 200 ml or 220 ml of water. And reminder po sa lahat, this is very important. Sarcopenia is not always, hindi lahat ng tumatanda ay may sarcopenia. Ha? Gusto kong ilinaw yan. Baka kala nyo lahat. Dahil kung yung kayo po ay talagang active physically, kumakain ng masustansya, maski umabot kayo ng 100 ang edad, wala kang sarcopenia. Posible po yon. So, it's not a part, an inevitable part of aging. So, pwede yan na mangyari, lalo na kung hindi kayo kumakain na maayos at hindi kayo nag-exercise. So, proper nutrition, regular exercise, and early intervention. Ibig sabihin, nag-umpisa pa lang, makakaya pa natin ayusin yan. Ibalik natin yung strength, mobility, and quality of life. Lalo na pag tayo ay nagkakaedad na. Eat well, stay active, and live well. Diba? Ang ganda, no? So, kung nagustuhan nyo po yung aking paliwanag, ano pang kailangan nyong gawin? Ay Heart GSK as a sign of your love and support dito sa Gabay sa Kalusugan. And as always, ako po si Dr. Gary C. Nagpapasalamat sa lahat ng mga nanood. Sana nagustuhan niyo yung aking paliwanag. Hanggang sa susunod, bye-bye!